Okay, magandang araw po. Share ko lang yung nangyari rito sa CRB ko. Ito po kasi may time na umiilaw yung check engine niya. Ayan. On natin. Ayan. Ayan yung check engine. Parang helicopter siya. Ayan, nawala na. Ayan. Nailaw po yan. Tapos, minsan wala. Tapos pag in-scan ko, lumalabas siya yung ECT niya may problema. So, pagka ganun po, lalo-lalo sa ECT, engine coolant temperature, pwede nating ano muna yon, baklasin tapos linisin. Mamaya i-explain ko sa inyo. Tapos, ang magiging problema natin, pag ang engine coolant temperature po kasi natin, siya yung sumusukat ng temperature natin. Siya yung nagbabato dun sa ECU, na injector, mga ganun, timing, ganun. So, pag halimbawa sira yung ECT natin o engine coolant temperature, pwedeng magkaroon ng rough idling. Ito, nagkakaroon ng rough idling to. Tapos hindi accurate na basa ng temperature gauge natin. Pwedeng mauwi sa overheating, engine overheating. Tapos yung pan motor natin pwedeng magloko. So, tapos minsan hard starting din. So, dito ito naman one click naman, doon hindi naman nagkakaroon ng hard starting. So, yan lang napapansin ko niya, minsan pag nailaw siya, magra-rough idling siya. So, ayan, yung na-scan nga namin, yung ECT yung ano, yung naging problema. So, ang ginawa ko diyan, nilinis ko muna yung ECT, tapos inayos ko muna kasi pwede rin naman sa sakit 'yon. So, mga last week yata yun. So, ganun pa rin siya. Tapos, bumili na ako ng ECT mismo na original. So, ito papakita ko sa inyo. Ayan, nandiyan pa yan. Depende po sa location yan. Iba't ibang sakin location. Ito yung CRB. Nandiyan yan sa gilid sa may plug. Tapos, ito yung original na binili ko. Ito po, pagka mga ganitong sensor, kasi po, lagi kong ina-advise, original, ito mura lang naman to. Tapos, sinabay ko na yung sakit niya. Ayan. So, yung unang-una kasi, nilinis ko muna, niliha. Kasi pwedeng, ano lang to eh, yung may mga corrosion. So, niliha ko na ito. So, ganun pa rin. So, ito, napagpasyahan ko na magpalit. Ayan. Napalitan natin. Tapos, at the same time, ito, pwede rin kasing loose connection to. Ayan. Unang, nung binunot ko yan, nung nakaraan, inayos ko na to. Eh, nakaluwa na nga, oh. Inayos ko na to. So, ganun pa nga rin po nangyari. So, nag-decide na akong bumili nito. Original po, kung sakaling ma-encounter rin ito, original lagi yung yan ninyo. Ikabit. Mura lang naman to. So, tapos, after po nito magpalit, possible yan mag-check engine ulit or mawawala na. So, may mga time na gano'n na pag unang start pa lang niya, check engine agad. Ang gagawin natin dyan, clear lang natin yung trouble code niya. Pag na-clear natin yung trouble code na, okay na yon. So, obserbahan ko muna to kung sakali. Kung mayroon pang trouble code, i-scan ko mamaya ulit. So, yun lang naman. Ito lang naman nabasa niya. Palitan na to. Okay. Ayan, no, nalagay na namin yung brand new na ECT. So, in-scan namin ito. Ito naman, wala naman to kasi wala naman yan kanina. I-clear data lang natin, wala na yan. So, ito normal na to sa engine system niya. Tapos, i-clear na lang natin to. Tapos, wala nang trouble code yan. Kasi yung bago ko palitan yan, nilinis ko nga ho. Unang-una muna, in-scan ko muna, tapos sinubukan kong i-clear yung trouble code, ganun pa rin. So, mawawala siya, so magkakaroon ulit. So, yun na yung sinubukan ko na linisin ngayon yung ECT. Kasi minsan may mga corrosion lang yun. So, ganun pa rin siya. So, ito pinalitan ko na. So, wala nang trouble code yan. I-road test na lang to. Okay. So, ayan. Dapat po kasi walang ilaw yan pag pinandar natin yan. Yan kasi check engine yan. Yung check engine light, yan yung dilaw na yan. Yun, nawawala po yan. Pag in-start natin, umaandar na yung makina natin, dapat nawala na nakailaw yan dyan. Eh wala siya nakailaw.
So, itatakbo ko na muna to para makita ko na kung iilaw siya ulit. So, ayan, na-road test ko na, naikot-ikot ko na. So, wala naman siya sa ngayon. Sa ngayon. Pero yun lang naman no yun. Kasi kung halimbawa naman na ano yan, wiring ang problema, hindi na iilaw na agad yun. Kumbaga hindi na pawala-wala yun. Kasi siyempre, kapag nagkalolo ko yung sensor natin, so ayun yung pwede na intermittent siya. O minsan wala, minsan meron. So mataas po chance na sensor talaga, tapos minsan sa connection lang nung socket, kaya pinalitan ko na. O baka isipin nyo na naman po may pera si Tireman. Hindi yo, mas ito kasi ibibigay ko na sa airpot to, baka mamaya ayoko naman maabala sa daanan, kaya original yung mga kinakabit ko rito. Kung kailangan original para at least iwas abala sa daanan. So yun lang naman, marami pong pwedeng panggalingan yung check engine natin, pero kailangan nyo po ng scanner dyan para sigurado. So yun lang naman, wala naman na trouble code na to. So ito, pwede ko na lang i-dispatch kay airpot, at least kampante na ako, hindi siya maabala sa daanan. So yan, ulitin ko po, yung ECT natin, siya yung bumabasa ng temperature natin, babaton niya yan sa ECU. Tapos syempre pagka nagkaroon ng problema yon, pwedeng malakas sa gas, tapos rough idling yan, tapos yung gauge natin yan hindi accurate, o kaya pwedeng mauwi sa overheating. So yan, pagka check engine po, pa-scan nyo na muna, pakita nyo muna ang gagawin po dyan. Halimbawa nag check engine, pag maraming trouble code lumabas, i-clear muna yon. Kung ano yung matitira, siya yung tunay na trouble code. Kasi may nangyayari na ganyan, ang dami-dami ng kagaya nung kanina, di ba lumabas yung SRS nito, wala namang problema to. So nangyayari po talaga yan. Tapos i-clear lang naman yon kung ano yung may iwan, siyang trouble code niya. Ayan. So yun, check engine po, pa-scan, tapos syempre troubleshooting.